Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Banoy. Taong 1964. Borongan, Eastern Samar. Tumakbo ka na, Banoy. Hindi ka titigilan ng mga aswang hanggat nandito ka sa bayang ito. Napatay mo ang supremo nila. Siguradong hindi sila susuko sa pagpatay sa'yo. Ang mabuti pa, pumunta ka muna sa bayan ng kaibigan ko. Hanapin mo si Tales. Sabihin mong kaibigan kita. Wika ni Kadandi, ang kanilang leader. Kasalukuyan silang umaatras sa pagsalakay. Nais nilang makuha ang binatang si Banoy. Bago miyembro pa lang si Banoy ng samahan, pero mas marami na itong napatay kumpara sa mga nauna sa kanya sa grupo. Hindi sinasadya siya ang nakapatay sa pinuno ng aswang sa probinsya, kaya naging punterya ang binata ng mga galamay nito. Paano po kayo, Kadandi? Anong mangyayari sa inyo dito? Kailangan nyo ng tulong ko. Sasama ako sa laban. Ayoko maging duwag. Tugon ni Banoy. Nagmamatigas ito. Hindi niya matitiis na iwanan sa ganong sitwasyon ang mga kasamahan. Hindi sa lahat ng oras kaduwagan ng pag-atras sa laban. Kailangan mong magpalakas at maging mas matalino para sa susunod na laban. Hindi ka na nila matutunton. Kami na ang bahala dito. Susundan ng mga aswang ang amoy mo. Siguradong hahanapin ka nila. Magiging ligtas din ang samahan sa gagawin mo. Giit ni Kadandi. Wala nang nagawa pa si Banoy kung hindi sumunod sa pinuno. Kung mas magiging ligtas ang samahan sa gagawin niyang paglayo, buong puso niyang gagawin ang inuutos ni Kadandi. Gamit ang kabayo, pumuslit si Banoy mula sa masukal na kakawayan kung saan naroon ang kuta. Susundan pa sana siya ng ilang aswang, subalit kagad itong naharangan ng mga kasamahan sa pangunguna ni Kadandi. Narating ni Banoy ang pantalan. Nabigyan siya ng kaperasong mapa. Ito ang magsisilbi niyang gabay sa daanan. Tumuloy na si Banoy papunta sa karatig bayang tawid dagat. Eto na yata ang sinasabi ni Kadandi na kinalakihan niyang bayan. Napakapayapa ah. Sana naman hindi na umasundan ng mga aswang dito. Wika ni Banoy sa sarili. Habang pababa sa bangkang nagatid sa kanya sa mapayapang bayan ng Borongan. Kagad niyang hinanap ang sinabing baryo. Hawak niya ang papel kung saan makikita ang taong nagngangalang Tandang Tales. Sinubukang magtanong ni Banoy sa mga tao sa pantalan. Mawalang galang na sa'yo, bata. Alam mo ba kung nasaan yung baryong to? Tanong ni Banoy sa kargador, na itago na lang natin sa pangalang Boy. Ipinakita niya ang kaperaso ng papel na ibinigay ni Kadandi. Pwede mo akong tawaging boy. At saka hindi na ako bata ah. Magkaedad lang siguro tayo. Yan ba? Medyo may kalayuan yan dito. Kailangan mo pang sumakay. Wika ni Boy. Itinuro niya ang daanan kay Banoy papunta kay Tandang Tales. Lumalabas na aabutin pa si Banoy ng ilang oras bago marating ang lugar. Pagkababa sa bayan, mahaba pa ang lalakarin niya bago marating ang tahanan ni Tandang Tales. Maraming salamat sa tulong mo ha, kaibigan. O paano? Mauna na ako. Mag-iingat ka. Wika ni Banoy. Walang anuman pero payo lang ha. Umiwas ka sa mga taong gusto kang lapitan. O hindi kaya kapag inalo ka ng kung anong bagay. Umiwas ka. Dayo ka dito. Mainit ka sa mata ng mga residente. Kagad namang sinundan ni Banoy ang itinurong daan ni Boy.
Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin ni Banoy ang pagtitig ng mga taong naroon. Maingat si Banoy. Pinakikiramdaman ang bawat galaw ng mga residente. Nakasanayan na ito ng binata dahil sa ilang taong paniniraan kasama ang mga manunugis ng aswang sa kagubatan. Nanatili lang siya sa paglalakad. Tinandaan ang bili ni Boy na iwasang makipag-usap sa mga lalapit sa kanya. Pasado 3:00 ng hapon, narating na ni Banoy ang paanan ng kabundukan. Eto na yung sinasabi ni Boy na kailangan kong ikutin. Kung tama ako, dapat makikita ko na dito yung baryo sa kabila. Wika ni Banoy. Subalit imbis na ikutin ang burol, inakyat niya ito. Sa isip niya mas mapapabilis ang lalakbayin kung doon siya dadaan. Meron naman palang mas mabilis na daan eh. Gusto pa akong paikutin ni Boy. Sa lawak nito, baka madaling araw na ako makarating dun sa lugar. Wika ni Banoy sa sarili. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Banoy. Hindi niya na inisip pa ang rutang itinuro. Sa daanan, may nakita siyang mag-asawa sa daanan. Nakaupo lang ito sa mismong dadaanan. Naisip ni Banoy na baka nagpapahinga lang ang mga ito. Magandang hapon po sa inyo. Makikiraan lang po. Wika ni Banoy. Nakatitig lang sa kanya ang mag-asawa. Magandang hapon din, iha. Mukhang bago ka lang sa lugar. Saan ba ang punta mo? Wika ng Ale habang nakatitig sa kanya. Mukhang naligaw ka ng daan, iha. Delikado dito, kaya walang nagagawi. Wika ng matandang lalaki. Nagmamadali na po ako para makarating sa kabilang baryo. Banoy nga po pala ang pangalan ko. Pamangkin po ako ni Tandang Tales. Kakarating ko lang po dito eh. Hindi po ako pamilyar sa daanan. Tugon ni Banoy. Ang mabuti pa, bilisan mo na ang paglalakad mo, iha. Mahirap na, baka abutan ka ng dilim sa kakawyang ito. Siguradong hindi ka na makakalabas. Wika ng matandang lalaki. Itago na lang natin ang pangalan nito bilang Ambo. Iha, ikamusta mo kami kay Tandang Tales, ha? Wika ng matandang babae na ang pangalan ay Metring. Magalang namang naglakad si Banoy at nagpasalamat. Bagamat may kakaibang pakiramdam sa dalawa, hindi niya ito pinansin pa. Ang gusto lamang niya ng mga sandaling ito, makarating sa baryo at makapagpahinga. 4 na araw na siyang walang tulog. Hindi na din niya maalala kung kailan huling kumain. Magulo ang isipan ni Banoy. Maayos namang nakarating si Banoy sa baryo. Kagad niyang tinanong ang pinakaunang taong nasalubong. Maswerte si Banoy. Nakausap niya si Milagros, anak mismo ni Tandang Tales. Kagad niya itong dinala sa tahanan. Tay, may naghahanap po sa inyo. Banoy ho yung pangalan. Andyan po sa bakuran. Wika ni Milagros. Napuntahan mo na ba si Aling Cora? Nasaan na ba yung naipangako niyang manok? Bayad yun sa ginawang pinsala ng aso niya sa taniman natin eh. Ang mabuti pa, kuhain mo na nang mailuto na natin. Wika ni Tandang Tales habang sinisilip si Banoy sa bakuran. Magandang hapon po. Kayo po ba si Tandang Tales? Banoy nga po pala ang pangalan ko. Wika ni Banoy. Gabi na iho, hindi hapon. Ano ba ang kailangan mo? Bakit ka napadpad ng alanganing oras? Wika ni Tandang Tales.
Pasensya na po sa abala. Pinapunta po ako dito ni Ka Dandy eh. Ang sabi niya, hanapin ko po kayo. Alam niyo daw po ang gagawin eh. Medyo magulo na po dun sa pinanggalingan ko eh. Wika ni Banoy. Bagyang nanlaki mga mata ng matanda at napakamot sa ulo. Ay nako, anong kaguluhan na naman ba ang pinasok ni Dande? Kinakabahan ako ha. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob. Doon natin pag-usapan ang detalye. Ano nga uli ang pangalan mo, iho? Tanong ng matanda. Banoy po, maraming salamat po sa pagtanggap. Tumuloy na ang binata sa loob ng tahanan at naupo sa kawayan. Maya-maya pa, dumating na si Milagros dala ang manok na pinakuha ng ama sa kapitbahay. Anak, si Banoy pala. Kaibigan ni Tio Dande mo. Dito muna siya sa atin tutuloy pansamantala. Ang mabuti pa, ipag-init mo muna kami ng tubig nang mainitan ng sikmura habang nag-uusap. Wika ni Tandang Tales. Hindi nga naglaon. Seryosong nag-usap ang dalawa. Totoong kamag-anak pala ni Ka Dandy si Tandang Tales. Dati itong taga-suporta ng mga manunugis ng aswang. Dahan-dahang pinaliwanag ni Banoy ang mga pangyayari, pati na rin ang dahilan kung bakit siya naroon sa lugar. Hindi ko din po alam kung bakit ako pinapunta ni Ka Dandy. Sinusunod ko lang po yung utos niya. Marunong po ako sa pagsasaka o hindi kaya sa mga gawaing kailangan ng lakas. Maasahan niyo po ako. Kapalit ng paninirahan ko dito. Wika ni Banoy. Ayaw niyang maging pabigat sa tahanan ng matanda. Ganun ba? Mukhang maaasahan kita sa taniman. Huwag kang mag-alala. May trabaho ako para sa'yo. Tugon ni Tandang Tales. Maya-maya pa dumating si Milagros dala ang kape. Sandali itong sumulyap kay Banoy, pero nakatuon lang ang atensyon ng binata sa sinasabi ni Tandang Tales. Ipinaayos naman ng matanda kay Milagros ang bakanteng kwarto sa tahanan upang magamit ni Banoy. Malawak naman ang tahanan ni Tandang Tales at meron pang bakanteng kwarto na ginawang tambakan. Habang nandito ka sa lugar, magpakilala ka na lang bilang pamangkin ko. Tapos itong si Milagros, pinsan mo. Hanggat maaari, walang dapat makaalam sa pinagmulan mo at kung sino ka talaga. Kailangan nating maitago ang pagkakakilanlan mo. Kung sakaling makarating sa bayang ito ang mga tumutugi sa'yo, ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Bukas ililibot ka ni Milagros sa baryo para maging pamilyar ka sa lugar. Banoy, ayoko ng gulo dito sa baryo namin ha. Walang karahasan. Tahimik ang mga tao. Ayaw nila sa gulo kaya igalang mo din. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Tandang Tales. Wala nang ibang nasabi si Banoy. Sumang-ayon lang ito sa sinabi ng matanda. Pagkatapos sumunod na kay Milagros para makapagpahinga. Sa layo ng nilakad at mga naganap sa pinanggalingang lugar, kagad nakatulog si Banoy. Madaling araw ay napabangon siya. Binangungot ito. Nahanap na ng mga aswang ang pinagtataguan. Buti na lang. Akala ko nandito sila eh. Banoy, kumalma ka. Kalma lang. Wika ni Banoy sa sarili at bumalik na sa pagtulog. Pagsapit ng umaga, amoy na sa buong kabayan ang masarap na kape at ang pritong tuyo. Kaya napabangon si Banoy. Mabuti naman at gising ka na, Banoy. Halika,
saluwan mo ako dito sa agahan natin. Milagros, halika na rin at baka lumamig pa ang pagkain. Wika ni Tandang Tales. Binigyan ni Milagros ng kape ang binata bago naupo sa mesa. Ang sarap po talaga ng kape nyo dito, no? Tandang Tales, mag-uumpisa na ako magtrabaho ngayong araw? Tanong ni Banoy. Nasasabik na siyang puntahan na ang tanimang sinasabi ng matanda. Pero ang sagot nito, hindi pa tama ang oras. Masyado pang maaga, iho. Hindi pagtatanim ang magiging trabaho mo. Ikaw ang magsisilbing bantay sa taniman sa araw ng anihada. Hindi may iwasan na dadaanan tayo ng mga tulisan tuwing sasapit ang araw ng anihada. Sinasalanta nila ang baryo kapag hindi sila natutuwa sa nakukuhang ani. Ang trabaho mo, itaboy silang lahat sa taniman. Wika ni Tandang Tales. Napatitig si Banoy sa matanda. Ang buong akala niya sobrang payapa na ng baryong iyon. Napangiti na lang si Banoy. Wala pong problema. Sabihin niyo lang po kapag oras na, nang makapaghanda din ako. Ilang tulisan po bang pinag-uusapan natin? Tanong ni Banoy. Kalmado namang sumagot ang matanda na 5. Dahil sa narinig na gulat ang binata. 5 lang ang bilang, pero hirap ang buong baryo. Napaisip si Banoy kung anong uri ng mga sandata ang dala ng mga tulisan at bakit takot sa 5 tao ang buong baryo. 5 lang po. Ano po bang klaseng armas ang dala nila? Tanong ni Banoy. Mga pangil, kakaibang bilis at kulam. Mga aswang ang tulisang makakarap mo, Banoy, at meron silang lahing mangkukulab. Hindi pa namin matukoy kung ano ang totoong pagkatao nila eh. Pero 5 taon na mula nung una silang manalasa sa baryo. At para sa ikakatahimik nila, binibigyan namin sila ng kalahati ng ani. Sa oras na pumalya kami, gabi-gabi nilang ginagambala ang baryo. Naghanap sila ng mabibiktima kapalit ng alay sa kanila. Wika ni Tandang Tales. Sinara ni Banoy ang kamao. Nagpantig ang tenga niya sa mga narinig. Sa lalong madaling panahon, nais niyang masupil kagad ang mga gahamang aswang na naghahasik ng takot sa maliit na baryo. Napaubo naman bigla si Milagros na tila may naalala, pero hindi naman ito pinansin pa ng ama. Matapos mag-agahan, sinamahan ni Milagros si Banoy sa paglilibot sa bayan. Medyo malawak pala ang baryo nyo, Milagros. Bakit natatakot kayo sa 5 aswang? Pasensya na kung nagtatanong ako ha. Pero gaano ba kahina ang mga kalalakihan dito? Wika ni Banoy. Nasanay ang binata na napapaligiran ng matatapang at palaban na tao. Kaya hindi siya lubos makapaniwala na sa laki ng baryong iyon, hindi nila kayang supilin ang iilang aswang. Naiintindihan kita. Pero kasi hindi naman pinanganak yung mga tao dito para lumaban eh. Karamihan sa kanila, namulat sa pagsasaka lang ang alam. At isa pa, talagang malakas sa tuso mga aswang na tulisan. Inuunan nilang punteriya ng mga mahihina eh. Hindi doon nagtatapos ang kalupitan nila. Pati na din yung mga magsasakang hindi nagbibigay. Talagang merong kinilalagyan eh. Pagpapaliwanag ni Milagros. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawa hanggang sa maabot ang lugar kung saan tanaw ang malawak na bukid. Nakaharap ito sa burol na dinaanan ni Banoy nung bagong dating pa lang sa baryo.
Nakikita mo ba yung burol na yan? Diyan galing yung mga aswang tuwing sasalakay sa magsasaka. Natatakpan ng burol ang liwanag kada alas 5 ng hapon eh. Ayon pa sa kwento ng mga taga-baryo, madalas manalasa ang mga aswang sa kanila at nambibiktima ng mga tao. Dito sa aming bihira eh. Halos walang nabibiktima. Basta nagbibigay lang kami. Wika ni Milagros. Mukhang matalino ang mga aswang dito ah. Hindi nila kayo ginagalaw dahil napapakinabangan kayo. Maswerte kayo. Pero walang makakapagsabi kung hanggang kailan sila ganyan. Ang mga aswang hindi dapat pagkatiwalaan. Hayok sila sa laman ng tao at tayo ang pangunahing pagkain nila. Baka dumating sa punto, yung mga taga-baryo na ang anihin nila. Kaya pala pinaikot ako ni Boy ah. Alam niyang may banta ng aswang sa burol na yan. Teka Milagros, wala ka bang napapansin na kahinahinala sa baryo niyo? Kagaya ng mga hindi pamilyar na tao o hindi kaya mga biglang sumusulpot kapag malapit ng anihan sa taniman? Tanong ni Banoy. Sasagot pa sana si Milagros. Pero bigla na lang may nagsalita sa likuran ni Banoy. Tignan mo nga naman. Dito pala kita makikita, aking Milagros. Galing ako sa bahay niyo eh. Ang sabi ng tatay mo, namasyal ka kasama ng pinsan mo. Yan ba yun? Tanong ng lalaki na nagngangalang Gregor. Malaki ang pangangatawan nito. Magandang araw sa'yo, Gregor. Ito pala si Banoy pinsan ko. Mula pa yan sa kabilang bayan eh. Nagbabakasyon lang siya dito. Wika ng dalaga. Magandang araw, Gaston. Anong kailangan mo sa sa pinsan ko? Tanong ni Banoy. Tila alerto siya sa presensya ng lalaki. Wala naman. Dinaanan ko lang ang magiging kasintahan ko. Matagal na din kaming hindi nagkikita eh. Matikas ka, Banoy ha? Hindi katulad ng mga magsasaka dito na lalamya-lamya. Sabihin mo nga, ano bang trabaho mo? Bakit naisipan mong magbakasyon dito? Tanong ni Gregor. Mabuti na lang mabilis mag-isip si Milagros. Kagad nitong binago ang usapan. Ang mabuti pa siguro, magkape na lang muna tayo sa bahay. Banoy, tara na? Wika ni Milagros. Natawa naman si Gregor sa narinig. Gusto niyang pinagsisilbihan siya ni Milagros. Pumunta ang tatlo sa tahanan ni Tandang Tales. Nadatna ng matanda na abala sa mga alagang gulay sa bakuran. Magandang araw po ulit, Tandang Tales. Inimbitahan po ako ni Milagros para magkape. Nakakaya naman pong tumanggi. Wika ni Gregor. Milagros, dito muna ako sa labas ha. Mag-iikot pa ako sa baryo eh. Gregor, maiwan ko na muna kayo. Wika ni Banoy upang makaiwas sa lalaki. Kakaiba ang pakiramdam ni Banoy kay Gregor. Tila pamilyar ang presensya nito sa kanya. Uhaw ito sa dugo at kagustuhang pumatay. Kagad inalis ni Banoy ang tingin kay Gregor. Mabilis nag-init ang dugo ni Banoy. Nag-iingat siyang makagawa ng gulo sa baryong iyon, alinsunod sa bilin ni Tandang Tales. Naisipan naman ni Banoy ang umikot muna sa tahanan. Nais niyang mapakinggan ang pag-uusap ng dalawa sa loob para na din masiyasat ang pagkatao ni Gregor. Kilala ko ang karakas na mga katulad mo. Malabong magkamali ako eh. Aswang ka, Gregor. Tignan natin kung makakatagal ka sa bahay nila Milagros.
Wika ni Banoy sa sarili. Marahan siyang pumasok sa kusina gamit ang pintuan sa likuran ng bahay. Naglagay ng luya at bawang sa maliit na kaldero at binuhusan ng suka. Pagkatapos, pinakulo ito at hinayaang malanghap ng mga nasa loob ng tahanan ang singaw. Matapos nun, lumabas at isinarado ang pintuan sa kusina. Tahimik siyang nanatili sa likod ng bahay at pinakiramdaman ang reaksyon ni Gregor. Maya-maya pa, nakarinig na siya ng pag-ubo sa loob ng bahay. Narinig niya na nagmamadaling nagpaalam si Gregor kay Tandang Tales. Patuloy lang ito sa pag-ubo palabas ng bakuran nila Milagros. Tawang-tawa naman si Banoy habang pinagmamasdan si Gregor na papalayo sa tahanan. Kumpirmado. Aswang nga ang isang yon. Mukhang alam ko na kung paano nila nalalaman ang mga kaganapan. Pati na rin ang pagkakakilanlan ng mga tao. May nagmamanman mula sa loob. Wika ni Banoy. Marahan itong naglakad papasok ng bahay. O Banoy, andiyan ka pala? Akala ko maglilibot ka sa baryo. Tanong ni Milagros. Sana. Pero naisipan ko na lang na antayin kang matapos sa bisita mo. Bakit pala ang bilis namang umalis ng manliligaw mo, Milagros? Tanong ni Banoy habang pinipigilang matawa sa nangyari. Baka nadudumi kaya nagmamadaling umalis. Pero mas mabuti nga yun eh. Hindi maganda ang pakiramdam ko kapag nandyan yung lalaking yon. Napakayabang, arogante. Wika ni Tandang Tales. Muling niyaya ni Milagros si Banoy para ipagpatuloy ang paglilibot. Makalipas ang 2 araw. Banoy, ang mabuti pa. Pumunta muna tayo sandali sa taniman. Ipapakita ko sa iyo ang madalas daanan ng mga aswang. Baka sakaling makatulong sa paghahanda mo sa paparating na anihan. Wika ni Tandang Tales. Ayos po yan, Mang Tales. Halina po kayo nang matignan ko yung lugar ng mas maaga. Wika ni Banoy. Milagros, maganda ka nang makakain ha. Tanghali na kami makakabalik. Wika ni Tandang Tales. May kalayuan din pala itong pana ng burol mula sa taniman. Kung sa malayo po kasi titignan, mukhang magkakatabi lang sila. Wika ni Banoy. Dito namin madalas nakikita ang mga aswang. Hindi namin sigurado kung sa taas ng burol sila mismo nakatira. O hindi kaya naman, daanan lang nila ito para makapagtago. Ganun pa man, ilan sa mga kabaryo ko nakita namin kinakaladkad ng mga salot na aswang. Papunta sila mismo dyan sa burol. Wika ni Tandang Tales. Papasok na sana sa bukana ng burol si Banoy. Pero nang kapain niya ang sariling patalim at ang mutya ng pangil ng buhaya, napagtanto niya na naiwan niya ito sa higaan. Tandang Tales, may nakalimutan lang ako. Kung pwede po sana, dito lang po muna kayo. Babalik din po ako kagad. Wika ni Banoy sa matanda. Nanooy kausap ang ilang magsasaka sa taniman. Mabilis na kumilos si Banoy. Tinakbo niya ang kahabaan ng pilapil para marating kagad ang taniman ng matanda. Pero sa bakuran pa lang, nadidinig niya ang iyak ni Milagros. Aba, iho. Di ba ikaw yung pamangkin ni Tales? Mabuti naman dumating ka. Kanina, narinig kong nagtatalo si Milagros at yung manliligaw niya. Biglang natahimik eh. Mabuti papakitignan mo naman sa loob. Wika ni Aling Cora. Chismosang kapitbahay ni Tandang Tales. Kagad namang pumasok ng bakuran si Banoy.
Malakas ang hinala niya na may masamang pakay si Gregor. Nang buksan ang pintuan, nakita niyang nanghihina si Milagros at halos mawalan ng malay. Hanggang sa nakita niya ang aswang. Lalapitan na ito ang hubot-hubad na katawan ng dalaga. Mabuti na lang umabot si Banoy. Huwag kang makikialam dito kung ayaw mong maunang mamatay. Sobra na ang paghihirap ko sa babaeng to. Hindi ko na kayang magtiis. Dumating ka pa. Alam kong meron kang tinatago. Wika ni Gregor sa anyong aswang. Sinugod ni Gregor si Banoy. Mabilis namang nakaiwas ang binata. Pumunta sa kwarto para kunin ang patalim at mutya. Nagawang sirain ni Gregor ang dingding ng kwarto. Handa na sana siyang sakmalin. Aba, balak mo pang magtago dyan. Nahihibang ka na ba? Wika ni Gregor. Mabilis man ang kilos nito, pero mas mabilis ang patalim ni Banoy. Nahiwa niya ang pisngi at nasaksak ang tagiliran ni Gregor. Ikaw naman masyado ka mabagal eh. Napakapurol ng pangil mo para masaktan ako. Galingan mo naman. Baka mapaiya ka sa harapan ni Milagros. Wika ni Banoy at mas lalo itong nagalit. Buong lakas na sumugod si Gregor. Pinuntiryang makagat ang leeg ni Banoy. Sinabi ko kanina, Gregor, masyado ka pang mabagal. Hindi na nakita pa ni Gregor ang patalim. Mabilis itong bumaon sa kanyang sentido. Ang labis na galit mismo ang ginawa ni Banoy para guluhin ang utak ng aswang. Nangingisay pa ito at bumagsak sa sahig. Milagros, makakatayo ka ba? Tanong ni Banoy. Kagad niyang inihagis ang damit sa dalaga. Marami itong inalalayang tumayo. Pinaupo sa kwarto habang hinihila ang bangkay ng aswang papunta sa likuran ng tahanan. Ilang sandali pa, dumating na si Tandang Tales. Nagtataka ito kung bakit hindi pa bumalik si Banoy. Nataranta ang matanda nang makitang sira ang loob ng tahanan. Umiyak naman sa kwarto ang anak. Ang buong akala ni Tandang Tales, si Banoy ang may sala. Hinanap niya kagad ang itak. Nagulat siya nang makita si Banoy sa likuran. Habang naghuhukay, naroon din ang bangkay ng aswang. Banoy, anong nangyari dito? Aswang ba yan? Tanong ni Tandang Tales. Yan po ang manliligaw ni Milagros. Nadatnan kong gusto pa yatang pagsamantala ng anak niyo. Mabuti na lang po naabutan ko pa. Kaso lumaban po si Gregor, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang mabuti pa ho, pakitignan na lang si Milagros. Ako na po ang bahala dito. Wika ng binata. Inilagay ni Banoy sa malalim na hukay ang bangkay ng aswang. Matapos tinambakan ito ng mga tuyong damo, kahoy, sinindihan ng apoy. Sa ganitong paraan, hindi na gaanong kakalat ang usok at amoy ng nasusunog na bangkay. Matapos masiguradong tupok na ang katawan, saka pa lamang niya tinabunan ng lupa. Ilang orasyon din ang ginamit ni Banoy upang matago ang proseso at mas mapadali ito. Tandang Tales, mukhang sa susunod na mga araw, magkakaroon na po tayo ng mga bisita. Kung may ibang kamag-anak kayo na malapit dito, mas mabuti pong doon muna kayo tumuloy. Siguradong hahanapin ito ng 4 na kasamahan niyang aswang. Ako na po ang bahala sa kanila. Mas mapapadali po ang pagtugis ko kung sila mismo ang lalapit sa akin. Wika ni Banoy.
Dahil sa mga narinig, napaisip si Tandang Tales. Makikita pa rin ang takot sa mukha ni Milagros. Hindi ito makausap ng maayos. Kinagabihan, nakarinig sila ng mga pagaspas ng pakpak na tila naglilibot sa baryo. Bandang 11:00 ng gabi, nang may dumaan na malakas na bugso ng hangin. Mukhang aligagana mga aswang, Mantales. Kanina pa sila hindi matahimik eh. Bukas, ipapakita ko sa inyo ang anyong tao na mga tinatawag niyong tulisan. Wika ni Banoy. Naghanda na ang binata. Pinakain niya ng buhay na salita ang mutya ng pangil ng buhay. Kinargahan ng orasyon ang kalis na gawa sa pilak. Alam niyang sa susunod na paglubog ng araw, mangyayari na ang kaganapan. Banoy, anong mangyayari sa atin? Paano kapag nalaman nilang ikaw yung pumatay kay Gregor? Umalis na lang tayo dito sa baryo. Lumayo na lang tayo. Mas maganda yun kaysa labanan mong mag-isa yung aswang. Siguradong masasaktan ka lang. Wika ni Milagros. Nag-aalala ito para sa masamang sasapitin ni Banoy. Pero mariing tumutulang binata. Ayon sa kanya, takot na siyang tumakas at magtago. Napilitang iwan ni Banoy ang mga kasamahan para makaligtas. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya naiiwanan ang baryo para sa pansariling kapakanan. Pagsapit ng umaga, nagising si Banoy sa mga boses na nasa labas. Pamilyar sa kanya ang tinig ng matandang lalaki. Magandang umaga sa'yo, Tandang Tales. Matagal na tayong hindi nakikita. Kumusta naman ang bukirin at kabuhayan niya? Tanong ng lalaki na si Mang Ambo, asawa ng nakasalubong ni Banoy sa burol. Magandang araw naman sa'yo, Ambo. Napasyal yata kayo ng pamilya mo. Ano bang sadya niyo sa akin? Tanong ni Tandang Tales. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Tales. Alam naming nagawi dito ang bunso naming anak na si Gregor. Ilang araw na siyang hindi nakakauwi sa bahay. Baka naman may kinalaman kayo sa pagkawala niya. Wika ni Aling Metring. Masama ang titig nito sa matanda. Nakita ko nung isang araw dyan si Gregor. Bumisita kila Tales. Nagtalo pa sila ni Milagros. Mabuti na lang dumating yung pamangkin ni Tales. Pagkatapos na, hindi ko na napansin kung saan pumunta. Sabat ni Aling Cora. Natawa si Banoy. Nasa loob ito ng tahanan at nakikinig. Naisip niyang pinabilis lang ni Aling Cora ang pagkulo ng dugo ng mga aswang. Ang mabuti pa umalis na kayo. Wala akong nalalaman sa mga sinasabi ni Cora. Wala dito ang anak niyo. Wika ni Tandang Tales. Ganun ba? Magkikita tayo muli, Tales. Hindi kita mapapatawad. Sa oras na malaman kong may kinalaman ka sa pagkawala ng bunso kong anak. Wika ni Aling Metring. Napansin pa ni Mang Tales. Nanlilisik at namumula ang mga mata nito. Habang naglalakad papalayo ang mag-asawa kasama ang isa pang anak. Hindi mo alam ang ginawa mo, Cora. Sana, kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo ang bibig mo. Ipagdasal mo na hindi ka madamay sa galit ng mga aswang. Wika ni Tandang Tales. Matapos ay naglakad na ito papasok ng bahay. Ngayon, kilala nyo na ang mga aswang na matagal nang nananakot sa baryo nyo. Kaso kulang sila ng isa. Nasaan kaya yung pang-apat na aswang? Wika ni Banoy. Pinaghanda na ni Banoy ang mag-ama.
Doon muna sila mananatili sa pinsan ni Tandang Tales na hindi naman kalayuan sa lugar. Doon muna sila magpapalipas ng gabi habang naiwan namang mag-isa sa tahanan si Banoy. Naghihintay lang sa pagsapit ng dilim at pagdalaw ng mga nilalang. 10:00 nang makarinig si Banoy ng mga pag-alulong sa direksyon ng burol. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nasa bakuran na ng tahanan ang mga yabag. Ramdam ni Banoy ang 2 aswang na nasa itaas ng bubungan. Natitiyak kong kayo ang may sala, Tales. Buhay ang kinuha nyo. Buhay din ang sisingilin namin. Wika ni Aling Metring. Nagulat ang matanda. Naroon na at nakaabang si Banoy sa kanya. Mula sa dibdib, tumagos sa katawan ni Metring ang matulis na kawayan. Inilagay pa ng binata ang dulo ng talim nito sa apoy para mas lalong malaki ang pinsala. Magandang gabi sa inyo. Oy Manong, nagkita ulit tayo. Wika ni Banoy. Mabilis itong umakyat sa bubong para tapusin si Aling Metring. Dahil sa gulat, napalundag si Mang Ambo sa harapan ng bahay habang pinagmamasdan si Banoy na pinapatay ang asawa. Akmang papalis na sana si Mang Ambo upang tumakas. Talagang kakaiba kayo mga aswang, no? Iiwan mo ang asawa mo para iligtas ang buhay mo. Wika ni Banoy. Matapos mapatay si Aling Metring, pinagulong niya ito pababa ng bubong. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi kita napapatay. Anong karapatan mo para patayin ang bunso at asawa ko? Wika ni Ambo. Anong karapatan nyo para kikila ng mga magsasakang kumakayod ng patas para sa sarili nyong interes? Ay nako. Tapos, mapagsamantala sa babae ang anak nyo. Bagay lang sa kanya ang kamatayan. Tugon ni Banoy. Umangil si Mang Ambo. Nakita ni Banoy ang pagbabagong anyo nito. Doble ang anyo ni Mang Ambo kumpara kay Gregor. Hindi hamak na mas malakas ang matanda. Sa isang iglap, nasa ere na si Ambo at papasugod na kay Banoy. Sa likod naman ng binata, naroon ang anak nitong si Consuelo. Isa pang babaeng aswang na may mahabang kuko at manipis na katawan. Papasugod na ang 2 aswang kay Banoy mula sa magkabilaan. Nagulat ang mga ito dahil biglang tumalon si Banoy pababa ng bubong. Kaya kagad silang naiwasan. Masyadong mabagal yung kilos nyo. Halika kayo dito sa baba nang masubukan natin yung lakas nyo. Wika ni Banoy. Sa puntong iyon, nakaabang na ang pilak na kalis ni Banoy. Sa oras na sumugod ang sinuman sa 2 aswang, hindi siya magdadalawang isip na ibaon ang kalis. Muling sumugod ang 2 aswang. At dahil sa bilis ni Banoy, nagtamo ng sugat sa tiyan si Ambo, habang may mahabang hiwa ng kalis sa likuran si Consuelo. Kaya pala nung una kitang nakita, naramdaman ko na merong kakaiba sa'yo. Magaling kang magtago ng sabulak. Wika ni Mang Ambo. Lilinawin ko lang Mang Ambo Mas malakas ako kung ikukumpara sa inyo. Kahit magsama-sama pa kayo Malayo ang agwat ng kakayahan ko kumpara sa inyo. Hindi matanggap ni Mang Ambo ang mga narinig. Pumorma muli ito ng pagsugod sa binata. Habang si Banoy naman, paikot-ikot lang ang kalis sa kamay na tila naglalaro lamang. Susugod na sana si Banoy para tapusin na ang laban. Balak niya nang patayin ang mag-amang aswang. Hanggang sa mula sa himpapawid,
Malakas na lumapag sa harapan ni Banoy ang isa pang aswang. Sa sobrang gulat ay napailag si Banoy. Tay, ate, sapat na po yung nakita ko. Tama na po yan. Tanggapin niyo na po na wala kayong laban sa lalaking to. Iba po ang antas ng lakas niya. Meron po siyang karanasan sa pakikipaglaban. Kung hindi ako papagitna, siguradong mamamatay po kayo. Wika ng nilalang. Ramdam ni Banoy na ito na ang pinakamalakas sa 5 aswang. Hoy, boy! Sinasabi ko na nga ba? Nung una kitang nakita, may naramdaman na ako sa'yo eh. Sa kabila ng kakaibang itsura, nakilala pa rin ito ni Banoy. Ang lalaking kargador sa pantalan, ang taong nagturo ng direksyon at nagbilin na iwasan niya ang burol. Hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon tayo muli magkikita, kaibigan. Wala akong balak na labanan ka. Alam kong dihado ko sa lakas at kakayahan mo. Kung pwede sana, hayaan mo na kaming lumayo sa lugar na to. Sapat na ang 2 buhay na kinuha mo mula sa pamilya ko. Wika ni Boy. Nandito ako para umiwas sa gulo at mamuhay ng tahimik. Hindi ko gusto ang mga nangyari. Pangahawakan ko ang mga salitang binitiwan mo, Boy. Sige na, dalin mo na ang tatay at kapatid mo. Pati na din tong nanay mo. Pasensya na. Wala na yung bangkay ng bunso nyo eh. Wika ni Banoy. Makakaasa ka, kaibigan. Maraming salamat sa'yo. Wala namang gagambala sa baryong to. Matapos sa mga binitawang salita, kagad na itong naglaho kasabay ng mga kasamang aswang. Habang si Banoy naman, nakatanaw lang sa bakuran habang pinagmamasdan ang bilog na buwan. Ay, mabuti na lang umurong yung mga yun ah. Malalagay ako sa alanganin kung sumama si Boy sa laban. Mukhang malakas yun eh. Wika ni Banoy. Alam niyang hindi ordinaryong aswang si Boy. Pero nagpapasalamat siya na mas matino itong mag-isip kumpara sa mga kasamahan. Nagpaabot na ng umaga si Banoy sa labas. Inabangan ang pagbabalik ng mag-ama. Magandang umaga, Milagros, Tandang Tales. Pasensya na po kayo ha. Medyo marami tayong kailangang ayusin sa bahay nyo. Pero makakaasa po kayo. Magiging payapa na ang baryo. Wala nang aswang na manggagambala. Wika ni Banoy. Taus-puso namang nagpasalamat ang mag-ama. Nagpasya na lang si Banoy na ipagpatuloy ang pananatili sa baryo. Kalimutan na muna pansamantala ang pagiging isang manunugis. Lumipas pa ang ilang buwang paninirahan sa lugar. Nakatanggap ng mensahe mula kay Kadandi. Ang sabi nito, tumigil na sa pag-atake sa kanila ang mga aswang. Masaya si Banoy sa nalaman. Hindi na siya umalis sa lugar. Niyakap niya ang buhay ng simpleng magsasaka. Kasama si Tandang Tales at ang nobyang si Milagros. Ang Ninuno.